Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin God glorifies us, na pati rin ba tayo rin ba ay gino-glorify ng Panginoon natin. So Philippians chapter 3 verse 20 to 21 sabi rito, subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So sa unang katuruan punta tayo, glorification begins at the resurrection. So marahil medyo parang blasphemy or nakakabastos naman pag sinabi natin na tayong mga tao ang glorify ng Panginoon, na dapat tayo yung mga tao ang nag-glorify sa Kanya dahil siya yung Diyos Pero sinasabi rito na glorification begins at the resurrection, na yung muling pagkabuhay natin, doon magsisimula yung pag-glorify sa atin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng resurrection, doon natin masasabi na tayo ay nag-glorify ng ating Diyos. So sa ikalawang teaching sabi dito, glorification is the climax of salvation. So glorification is sinasabi rito, yung glorification, ito yung pinakang climax, ito yung pinakang dulo ng ating salvation, na kapag tayo ay maliligtas, tayo ay mabubuhay muli, yun na yung pinakang huli. Kumbaga yun na yung pinakang tugatog ng glorification na ibibigay sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon. So sa ikatlong teaching sabi nito, glorification is being like Christ in glory. So kapag tayo ay nag-glorify, kapag tayo ay glorify ng Panginoon, para tayong katulad ni Kristo, para na tayong kapareha ni Kristo, makamukha ni Kristo. So yun, muna tayo sa unang application. Sabi rito, aim to be Christ-like in speech, action, and love. Dahil nakatadhana tayo maging kagaya ni Kristo, dapat i-aim natin, dapat sikapin natin na maging Christ-like sa pananalita, sa gawa, at sa pagmamahal. So sinasabi dito na kung dati kang palamura, so dapat hindi ganon, dapat magbago ka. So dapat kung magagalitin ka ngayon, dapat baguhin mo yun, kasi nga balang araw magiging kagaya tayo ni Kristo. Kaya dapat ngayon pa lamang mamuhay na tayo, or ipamuhay na natin si Kristo. Makita na dapat si Kristo sa ating buhay. So sa ikalawang application sabi rito, believe that sanctification is destined for glory. So tayo ay nasa sanctification pa lamang. Tayo ay sinasanctify ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo ngayon dito sa lupa. And dapat natin dapat maniwala tayo na yung sanctification na nadadama natin ngayon ay nakadestined yan. Kumbaga nakatadhana yan sa ating glory, na may patutunguhan yung ating buhay ngayon, yung pagsasanctify ng Espiritu Santo sa atin ngayon. So sa ikatlong application sabi rito, commit to spend quality time with God daily. So yun nga, dapat maging committed tayo, dapat dapat isa puso natin yung pang-araw-araw na buhay natin para sa Panginoon. So dapat maging committed. Sinasabi dito na hindi lang tuwing linggo ka lang nagiging kumbaga tuwing linggo lang nakikita sa iyo yung Panginoon. Kumbaga tuwing linggo ka lang nagiging mabait, tuwing linggo ka lang gumagawa ng buti, ganun. So dapat sinasabi rito, commit to spend quality time with God. Dapat magdasal tayo, kausapin natin siya, makita sa atin ang Diyos, makita sa atin sa buhay natin ang Panginoon araw-araw. Sa iyo lamang po ang napakaladong natutunan sa araw na ito. Glory to God.